Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naglabas ng kautusan ng Department of Health sa mga health facilities at special hospitals ito bilang pag-iingat sa epekto ng matinding init ng panahon. Ipinagutos ni Health Secretary Ted Herbosa sa lahat ng DOH unit ang paglalagay ng cooling centers at hydration stations. Ito ay upang magkaroon ng maayos na daluyan ng hangin at maibsan ang mga sakit na maaaring maidulot ng matinding init ng panahon. Nakasaad din sa guidelines na dapat nakalagay ang mga cooling centers sa mga lugar na madaling puntahan kahit ng mga matatanda, buntis at may kapansanan. Habang pinatitiyak din ng DOH ang pagkakaroon ng hydration station sa iba't ibang DOH facilities upang magkaroon ng malinis na access sa inuming tubig. Hinikayat ng Department of Tourism ang mga Hollywood film executives na piliin ang Pilipinas para sa kanilang mga film productions. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, maraming magagandang lugar sa Pilipinas ang maaring maging location ng mga international movies. Para maengganyo, pinigyan diin ng kalihim ang incentives sa ilalim ng Create More Law. Ang naturang inisyatibo ay pinangunahan ni First Lady Liza Reneta Marcos, katuwang ang DOT at DTI sa sidelines ng Manila International Film Festival sa California. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gisugdan niya itong Marso 6 ning tuiga ang Davaoenyo Ako Bangkerohan Palengke Tour sa mismong Bangkerohan Public Market sa Davao City. Kinisubay sa tumong mapakita ang importansya sa usa sa gikonsiderang pinakadako nga public market sa Davao City. Lakip ang paghatag og kahigayunan sa katawhan nga mailhan ug makatunan ang kasaysayan sa syudad sa Davao. Kini nahisubay sa selebrasyon sa 88th araw ng Davao. Ang maong kalihukan gitambungan sa pipila ka mga tourism students sa Davao City. Tinuig sumala pa kini nga kalihukan nga ginapahigayon sa Davao City Tourism Operations Office sa pakigalayon sa Dasig Turismo nga usa ka ahensya sa mga tour guide. Ang maong Palengke Tour mulungtan hangtod Marso 16 ning tuiga. Abli alang sa publiko ug mamahimo lang nga magpa-register online pinaagi sa official Facebook page sa Davao City Tourism Operations Office. Gipangunahan sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR GLAN kauban sa Municipal Community Environment and Natural Resources Office sa GLAN ang pagbuhi sa kapin usa ka gatos ka hatchlings sa olive Ridley Sea Turtle sa Sarangani Bay Protected Seascape. Gikan ang mga hatchlings sa nesting site sa Barangay Burias. Gipasiugda sa DNR Senro GLAN ang importansya sa pagpanalipod sa mga pawikan tungod sa ilang dakong papel sa marine ecosystem. Gimando ang pagprotekta sa olive Ridley Sea Turtle sa DNR Administrative Order No. 2019-09 ug sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Padayon ang pagpaningkamot sa mga ahensya ug bantay dagat volunteer sa pagpanalipod sa marine turtle population aron nga mapreserba ang kinaiyahan ug maprotektahan ang Sarangani Bay. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.